Alam mo ah, Ang dami ko lang ano eh. na-hit, na-copyright. Actually, kung kaya ko naman, income ng views, Oo. may percent na makukuha si right owner. Oo, tama. Oo. So okay lang naman sa amin yun. Oo. Ano boss Larry, ayos ba yung ano? Ayos. Pati palang clearance eh, dito ginawa. Before kasi, single seater lang to, wala tong retracted seat. Oo. Kaso gusto niya magkaroon ng angkas. Oo. Kaya yan, ginawa. Ayos na yan? Ayos na? Oo, pinipinish ko na lang. Pwede na sakyan yan? Matibay yan? Hindi ba yan? Kasi, ano to eh, bisagra ng gate yung ginamit ko dyan. Oo nga, bisag na ng gate. Matibay ito. Maliit siya pero tapos Tapos, itong mismong stem nito, solid round bar yan. solid. Round bar. Tapos, yung full weld kasi yan, ito, boss Larry, double weld to. Oo. Matibay na yan. So, lagyan mo pang reinforcement dito. Tama. Lagyan mo ng triangle. Para kahit 200 kilos yung sumakay, okay. Oo nga. Ay, putuhan. Tapos, yung pinakapita dito sa ilalim, ito, this is solid na flat bar naman yan na makapal. Ayan o. Galing. Kirata. Para hindi siya, pag ginubuhan ko, kasi yung puwersa nito mag ano. So, hindi siya mawasak. Tapos may salo kang parang. Pantay na pantay. Tapos, diyan din nakatag sa flat bar na yon yung shock, yung mounting ng shock. Para yung force nila, andito mismo. Siyempre, common chassis natin to, yung likod. Kailangan, pati mga reinforcement chassis, matibay lahat. Oo nga, no? Ayan, makapal din na flat bar yan. Tapos yung flat bar dito, kompleto. Tapos makapal na tubo kung gamitin mo. Magkano ba yung crash guard ba yun? Yung leg guard ba yun dito? May nagtatanong sa akin, sabi ko, Crash guard? oo, punta dito yung pag ganun. Depende kasi sa design yun eh. Oo, yung simple lang. So nila yung solid eh. Sabi ko, dito gagawin eh. Ayaw nila yung binibili. Matibay. Design, saka yung Sabi ko 5,000 eh. Ganun pa rin ba presyo? 5,000 pa rin? Alam ko 5,000 eh. Kasi may mura sa, sa online pero ang pangit eh. Manipis. Inakalawang din. Ano po nga mga ganun? Gagamitin mo solid o hindi pa rin? Tubing pa rin na makapal, no? ano, makapal na, ano yan, na tube. Yung kasama ko sa trabaho, gusto niya. Parang ganito yun. Yan, makapal yan. Oo. Parang gusto niya yung ganyan. Ayaw niya nung nabibili. Matibay ito. Kasi may nabibili, tig 1,000 lang eh. Nipis na. Sumemblang na yan, di man nagbago yan. Oo nga. Tsaka na-protection na din yung rider pag sumemplang. Sumemblang na yan. Yan lang ang naging ano. Pero yung tumupe, nagbago yung forma niya. Ito, magkano inabot nito, Boss Ricky? Nasa ano yan? Ito itong likod? Oo, kasama siya. Nasa 20. 20. Pero hindi binago chassis, ito lang. Binago chassis. Oo, bago chassis. Bago chassis, Kasi tapos na to before. Oo. Ngayon, habang nililinis ko, nire-repaint, yung chassis, puro kalawang yung loob, napubutas. Oo. Pinakausap ko yung mayari, sabi ko, mahina din yung chassis, pinalitan namin ng buong likod. Aha, para reinforced na. Hindi mo ma-achieve tong gantong forma kung hindi ka Oo. direct chassis talaga. Tama. Tapos mag-extend ka ng swing arm, mag-resize ka ng tire. Nakita yung ginawa mo kay Renz. Grabe oh. Ibang-iba. Adventure. Ibang-iba yung tsura niya. Sabi sa'yo, Boss Larry, magkuha ka na ng Classic 250 at yan ay gagawin natin project sa'yo. Kumuha ako ng Rouser. 200. Yun talaga. Pero may kasama ako sa trabaho, naka siya. 152. Sabi ko dalhin dito kasi customize, bagong-bago eh. May brand new din yun. Tinubuhan yan. Ito nga yung Ayan, mismo oh. ano yan. Ay, yan yung dating pina-reinforce mo. Ang problema kasi, nung nililinis ko na,
na nakumod yung Ah, hindi ilalim. maganda yung ano, yung dating bakal, manipis. Napulok na. Kaya pinalitan pala nito. Oh. Ngayon, kung pipili, baka mamaya maputol. Oo, nakasakay siya. Oo, sa SDAT pa yung nangyari, yung bandang ilalim, wasak na yung singar, bulok na rin. Kaya nag-monitor ako yung singar nila. Eh, taga na botas kasi ito. Ay, ano ron, maalat dun. Tignan niyo, Hangin yung tignan niyo yung ano, siding niya. Yung amboss rate yun. See? Hindi kinakalawang yan, stainless eh. Pero hindi pa rin Siding ano ko. yung ano, parang kinakalawang pa rin sa side. Custom na custom build. Hindi na ako nagpintura doon eh. Lalo na yung sa cambio, sa Ayun pa ibang trabaho, ayun pa ibang gagawin oh. Mga patapusin, actually, kumpleto. Upuan, pinalalamog ko galing kay Larry. Ngayon, pagdating dito, nung nililinis ko na nga yung frame para i-repaint dito na, doon ko nakita bulas ko. Nag-decision agad ako. Tinawagan ko yung may-ari, sabi gawin ko raw kung ano yung gandang gawin. Ginat ko agad yung chassis. Nilatagan ko agad ng tubo, sinukat ko. Reinforced to, no? Ni-reinforce mo talaga. Actually, may tubo yan na nakasabay sa loob. Ah, may solid oh. Bukod yun, eto pa. Ito pa, triangle. Ang reason kasi nun, eto kasi itong mga portion na to ng frame, prasado yan. Kaya tibayan mo na. Pero dapat pala talaga ganun ano? Dapat ganun ano? Dapat buksan to na pag ganun tapos pag ganun. Ibang balagungan man ng customer, Ah. hindi niya, yung clearance lang eh. Hindi, tsaka, oh, yung keres maganda. Ganda ng forma Tinibayan ko niya. lang ng screen. Nagulat nga ako, sabi ko, yan pala yung nandun sa ano? Yung taba nitong tubo na to, nagsuot pa ako ng isang tubo. Kasi magmula rito, diniretso ko yung clearance dito. Eh may top box yung malaki. Tontuwa siya eh. Adventure bike eh. Ang laki ng gulong nun ah. Pinwersa mo no? Ilan yun? 160? 160 no? 170 yun. 170. 19 yung harap nun, 120. Tuwan-tuwa naman si Res eh. Tuwan-tuwa siya. Yung malalaki talaga, pang Ito, racing. 2 Ay, years sa'yo na yan. manipis, oh. Dito sa nangyari nito, yung kadena na yan. Since ever, hindi siya nag-adjust. Sa akin din eh. Oh, yan. Pwede pala ano yun para sa Honda. Ito lang yan, oh. Pero wala nang apakaso dito sa likod yan. Ay, nalis mo na. Oh, para isang preno ka na lang. Ganda. Ganda, combi quick. Hindi ako sa Shopee ng Ah, bumili ka. 1751. Ang Oo. supplier nga niya si Henry Ang. Ah, siyempre. Mahigpit oh, sobra. Yan yung 1751. Ngayon, yung gusto Ah, ng may mga- tight siya, may tight may load. Hindi, kasi nga itong classic 250, pag dumadapang ganun niya, pag ginanon mo yan, maluwag. Oo. Pag nagbalik ka ng shop na mas mahaba sa isa, Ah, in-adjust mo, sakto kuwari. Ah. Pag sinakyan mo, umiigpit. Alam mo anong masisira sa dyan, bro? Transmission. Ayo, kasi biglang mahigpit Hindi. din sa McDo. Oo, yun ang Mahigpit eh. masisira. Pwepwersahin niya eh. Kaya kami, Duwagan mo yan. pumupunta ang customer dito. Boss, makakita akong gandang bracket mo din ha. Saka siya. Sabi ko, tinatapat ko na. Kung ayaw mo masira ang buhay mo. Okay, ganito. Pag in-adjust natin yan ng tama, sasakay ka, saka kuya adjust. Oo. Para lang sa ganun, hindi maluwag. Ah. Hindi rin masigit, sakto. Pag nag-angkas siya, Bababa na naman. iipit yan. O ngayon, okay. Oo. I-adjust natin sa may angkas. Ah. Pag in-adjust mo sa may angkas yan, tol, pag umalis yung angkas mo, maluwag yung Luluwag. kadena mo. Pag banking mo, kalas yan. Kung mo 17 yung sprocket mo sa harap, tama? Pag kalas niyan, iikid yun doon dahil yung compartment doon sa harap, ganyan na lang. Wasak lahat yan. Pati yung mismong shifter indicator, wasak yun. Yung crankshaft mo, basag yun. Magneto. Yes, Doc. Ah, Bracket, higpit. saka Higpit. Okay, yun. Kaya kami, pag may customer na pupunta rito, na yun ang gusto niya mangyari, sinasabi Ayaw. ko na, kung ayaw mo maniwala, sige, kabit natin. Total, babalik ka rin naman dito eh. Ang nasisira kasi dyan, boss, yung transmission. Yung supply ng transmission, at saka yung bearing sa loob. Nahihiklat yun pag umikit yung kadena. Oh, diba? Oo nga no. Tapos pag sumakay ka, may Wala higpit yun sobra. dun. Oh, sakay ka. Oo, Oh. tiyan. Oh. Oo. Sobrang tight. Eh pag naglalaro, Eh pag umangkas ako, lalo na, sige. Oh. Yan mo. Oh, wala na. Kawasak Ang na yung... galing mo ah.
yun. Kasi malambot to eh, no? Hindi, Kaya kung nga. sa malambot, Boss Larry, mali yung setup ng sprocket niya na pinipilit talaga nila. Kami hindi kami gumagamit. Kasi pinaligos ko, yung first day sabi ko, hindi ko pinableed. Hindi niya pinableed. Oh. So binalik ko ng back. Sabi ko, papabalik lang ko po. Tapos sabi niya, baka may problem daw. Pero Sabihin ko na sa'yo kung anong problema nito. Ngayon, nilinis yung loob nito. hindi. Wala na, sira na, wheel cap nito. Ito kasi, Boss Larry, kung luma na to, Hmm. yung aluminum, alam mo naman kalaban ng aluminum umido. Ah, Sa bakal, kalawang. ah. Pag inumido yung aluminum sa katagalan ng panahon to, Parang tandaan mo, eto, nakaganyan. Ah, Pag umulan, dyan ang tubig. ah. So, pag kinain ng aluminum ng humido, mababawasan yun. Diba? Mawawala yung fitness ng wheel cap. Yung wheel cap, yun yung goma. Ah. Na pag biniga mo ganun, yun yung gaganon. Na-experience ko na yun. Binuksan ko yan Wala. eh, no? Bago ko pinaltan. Okay, ano na tayo? Ilan taon na yung motor mo? Nako, 2012 po. Oh, nagbalik ka na ng ganito. Pinaltan ko na isang buo dahil nga nakita ko yun eh. Oh, alam mo Yung na gagawin. Omido. Paltan mo na isang buo. Pag nilagyan natin ang repair cap, repair kit yan, maluwag na rin yung ginaganon na nun. Ganyan tayo yan. Ngayon, dalawa kasi yan. Dalawa yung wheel cap yan. Isa, dalawa. Pag lumusot to, pag piga mo na susunod, kakagat na yun. Yun yung nararanasan mo. Nakagat na Ayun, may tagas Boss Ricky. oh. Hindi, kasi nga, maluwag na yung, Mm. maluwag na yung cap. Tama ka Boss Ricky. Binuksan ko yung akin. Ganun O nga. ngayon, sabi ko sa'yo kung anong magandang gamitin. Parang bulok. Ang rusik. Actually, Mas Ricky, nung naramdaman ko yan, Hmm. hindi ko na ginamit. Hindi ko Huwag ginamit. mong gamitin. Hindi ko ginamit. Huwag mo nang pangasan. Hmm. Umorder Ganun ka nga. na. Parang nagaganto. Yan. oh. Umorder ka ng stock ng Rusi Classic 250, yun ang gagamitin natin. Ganda forma. Custom din oh, sa likod oh. Kono ha, gawang kono ha rin. Hindi tayo magpukal lolo. Haha, oo nga eh. Cool, cool na cool. Hindi ba to? Hindi, may customer. All in.